Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, hala, galit na naman si PBBM, ano? Galit na naman si PBBM sa pagkakataong ito, binisita niya ang isang rock shed project at alam niyo kung magkanong halaga, 264 million pesos. At kitang-kita naman talaga, sabi nga ni PBBM, useless, walang silbi ito. Sayang ng pera dito. Kung makikita mo naman talaga yung structural ano nito, wala. Imagine niyo linagay yung proyekto sa tabi ng bundok, naguguho. Oh, wala. Pag gumuho yung lupa galing sa taas, babagsakan yung ginawang proyekto na yon, dala sa ilog. So, parang nagtapo ng 264 million. Kaya tama si PBBM, useless. Kaya lang, ang tanong, mayroon pa ba na bang mananagot diyan? Sana may managot ng politiko at na mga opisyal ng gobyerno diyan, hindi lang kontraktor. Kontraktor na lang lagi eh. Dapat naman talaga mapanagot ang kontraktor, pero yung politiko na nasa likod niyan, yung congressman, kung congressman o senador o sino man, yun dapat managot. Yun ang hinahanap ng taong bayan. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina, kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kaagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Clarita. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So very, very clear. Here we go again.
pang ano na tayo, pang lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now we will go to the next site. Yun naman yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting to as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yon. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever, wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think. Bakit yun ang inintay namin? Oo, bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya. Masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya ipagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong. And I'm not just talking to local government officials, kahit sino.
Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi Problema kasi namin- hindi lang itong nakikita ninyo rito kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Mga kabunyog, palalimin natin yung pagbisita ni PBBM sa Tuba Benguet. May isang malaking proyekto doon sa Tuba Benguet. Hindi natin alam kung kanino yan. Pero mayroong sideline ng balita. Ang congressman ng Benguet, si Eric Yap, wala nung pagbisita ni PBBM doon. Wala siya doon. Hindi sumipot. Alam naman natin si Eric Yap, dating House Appropriations Committee chair yan. Mataas ang katungkulan niyan. Bago si Saldico, siya muna. Si Eric Yap, ang House Appropriations Committee chair nung panahon ni Duterte. Yun. Ngayon, kanino bang project yun? Yung controversial na yun na rockshed project. Hindi mo maintindihan anong gamit ba nun. Pero linagay siya sa tabi ng bundok na yung taas niya ay gumuguhong lupa. Yung rockshed na yun, kapag natabunan ng lupa, guho sa baba. O di wala ring silbi. Tama si PBBM. Useless. Useless na proyekto yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ganun lang ba? Sasapat na lang ba yun? Alam natin, useless nga. Bakit? Nang dinidesign pa lang ba ang proyektong yon? Nang pinaplano pa lang ba yun? Hindi nila nakikita na useless yun? Na hindi kakayanin yun, yung posisyon na yun na nasa slope ng napakaanong slope ng bundok na may guguhong lupa. Hindi ba nakita yan ng mga engineer? Anong klaseng mga engineer yan? Pananagutan yan ng DPWH engineers. Hindi ba sila marunong sa ganyan? Kahit ordinaryong tao, makikita yun. At yun namang congressman o senador o sino mang politiko na nag-propose ng proyekto na yan at naghanap ng pundo dyan. Hindi niya ba nakikita yun? Na ganun ang useless talaga yung project na yun? Dapat managot yun. Managot lahat yun. Yung official ng DPWH, yung politikong nagpundo niyan, proponent niyan, at saka yung kontraktor. Yun. Tama yun. Magalit ka, PBBM, pero may gusto nang makita ang tao. Gusto nang makita ng tao yung after niya na makita niyang useless at grabe, nakakangit-ngit ang galit diyan sa ginawa na yan. Ano na? So what now? Yun, napa-English tuloy tayo. What now? Ano na? Ang kailangan ng makita ng tao, action eh. Action, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pwede na yung galit lang. Galit na ang tao, galit ka na rin PBBM. Pero ang kailangan nating makita, ano na ngayon? Sabi mo, economic sabotage ang ginagawa na yan. O di dapat may makasuhan na ng economic sabotage o kaya may masuspende na. Kahit man lang ngayon, preventive suspension. Preventive suspension ng mga officials na involved yan. At habang may preventive suspension, nag-iimbestiga na ang ombudsman. Yan yung mga dapat nang mangyari diyan. Galit na raw si PBBM. Okay, galit na rin ang taong bayan. Pero ang tanong, sino ang mananagot diyan? Yung kontraktor? Sawa na ang tao sa kontraktor. Ang daling panagutin ng kontraktor niyan. Ang hinahanap ng tao para masuklian yung galit ng bayan, ng taong bayan, politiko. Yun ang hinahanap ng mga tao. May mapanagot na politiko. Yan ang hinihintay ng taong bayan, PBBM. Kapag nagawa mo dyan, ang tinding legacy niyan.
Ang tinding legacy mo niyan sa bayan. Ikaw lang ang kung si Duterte ang pinagmamalaki niyang legacy niya, yung anti-drug war niya, na wala naman, ang dami lang pinatay na tao. Ito yung pinakamagandang legacy mo na magagawa mo. Pero kailangan may makita na ang tao. May makita na. Yan ang hinihintay. Okay? Pagbigyan natin si PBBM ng ilang pampanahon. Bigay natin sa kanya yung benefit of the doubt na may gagawin siya, may plano siya. Maganda nga. May mabanggit na siyang mga politikong involved dyan. Yan, bibilib talaga ang tao sa kanya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.